Praise God. Before anything else, it is my honor to acknowledge sa tanan nga naghimo niining event na possible. First, sa ato ang pinalangga ka mayor sa Escalante, Honorable Milicio B. Buyap Jr. And also to our barangay captain. Praise the Lord. And also to our beloved barangay Iski chairman. And also sa tanan na pastors, sa tanan na churches. Praise God. Di lang mo i-mention mga kaigsunan, but I do believe ang Diyos na nakita ninyo. Praise God. It's because ang time mga kaigsunan, it is consuming. Praise God. Sa tanan, nasa mga tion, mga kamatanon, I do believe na amoy nagkalain-lain nga pagtuo. But still, atong dumagan sa tanan nga naa sa mga palibot, ayaw mo kaatog sa pulong sa Diyos. Ay ganing pulong sa Diyos, adunay kagamong, praise God, na mabagpo ang tao. Kung namatay mo sa mga testimony, that is real. And that is a genuine experience at ubangan nila sa tumbuhin ng Diyos. Why? Children today, young people today, praise God, wala gani na sayang paano dahil ko ng Diyos. It's because mga kaigsunan, they were not trained. Wala na-implement pag-insakto ang pulong sa Ginoo. Wala na saysay pag-ayaw ang pulong sa Diyos. But this night, mga kaigsunan, allow the word of the Lord speaks into your heart, into your mind, into your soul. Yan pa ni Sister Shane, kanina, mga kaigsunan, lipay siya, doon ay ang parents nakikuman. I don't know kung asa yung parents. But I do believe, doon na siya daghang report alang kaninyo. Praise God. Di ba na sa mga parents na gitubutan nga worship ang ilang anak sa atubangan sa Diyos? Why? Wala'y matabog sa worship. Wala'y matabog kung naa ka sa church. Hapanay matabog kung naa ka sa kalibutan. Mga nang nasabtan sa mga panahon ron, it's because mga kaigsunan ay sayang nato sa pulong sa Ginoo that it is real. In 2 Timothy chapter 4, mga kaigsunan, down to the last verse, mga kaigsunan, it speaks about the future generation of the humanity. It is the ganahan sound doctrine, it is the ganahan pagpaglong, it is the ganahan mga kaigsunan instruction. But allow me, sa tanan nga naadiri sa mga tion, mag-ahasdiskot at pulong sa Ginoo. Ay dubli na ang mga panon ni Mr. Shane, mga iski kagawad, may gabi kaninyo, unamos palibot, mas maayo na amo diri sulod sa gym, for sure na kay magkatunan nga pulong sa Ginoo. Amen. Praise God. Manindog ta. Ato basahan ang pulong sa Diyos. Tugutan ninyo, dali rin ang pulong mga kaigsunan. It's a few minutes ra ang ihatag ninyo. Sa panahon nila, kinahanglan din ninyo ang pulong sa inyo. Revelation chapter 20 verse 12 to 15, iyon ang pulong sa Diyos. And I saw the dead, small and great, standing before God. And the book were opened. And another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged out of those things which were written in the books, according to their works. And the sea gave up the dead which were in it, and death and hell delivered up the dead which were in them. And they were judged, every man according to their works. And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. And yung pulong na kaigsunan, it's a matter of life and death. And ano yung life and death? Ako inaagaw pagpuro sa itong pinalangga ng Bishop. Praise God sa pag-praise ng mga mensahe.
hagdan sa inyong mga ulo. Ano na kayo magkatawa? Kaya ako mapaghampo karon dili ka kasi. Yes. O Diyos, ang kailangan ng mga pagtikuhan ang mga petition sa inyong mga anak o Diyos, pasimunin. Lord, iyan ba ang grasa ay walagan pagtungkin ko na magkapagulong siya sa inyong ulo mo Diyos. O ba na inyong gahong o kamahayagan ano na mga sabda kilo na niingatapusang mga adlaw hindi na mga mo pasiguro ang among kinabuhi. Yes. Salamat Lord, among gihangyo ang inyong gahong na magmiyong sa inyong Taiwan. Smile yung pika, salamat sa inyo. Praise the Lord. Magaling ko na tanan. I would like to bring a subject entitled Mauni ang titulo sa akong pagadalon karon nga mensahe mga kaigsunan, The Power of Choice. Adunay gahom sa pagpili. Amen. Sa presente nga panahon, if you want to buy something, o na kay gustong paliton, di ka mo palit o expired na ng pagkaon. Kaya kung imoon nimo mapapalit kag expired na pagkaon, nakabalo ka, nga madawat kayo ka. That's why you choose a product that fits to your health. Nga mahimo masustain ang imong kusog, makahatag kanimo kahimsog sa imong lawas, and at the same time dili ka madawat. Because you have a choice. And let the Holy Ghost speaks to your heart right now that if you choose wisely this night, kung mupili ka ginsakto sa mga kagabihan karon, you will never be the same. Dili ka mahimong maurag yapon, maumani ka crusade, ano na kayo kasugid sa wakaw. Mayo ka, dito nga crusade, may resulta, may pagbago, na ginatawag, maayo kayong pangan nililisok, tungkol noon ay kikinahanglan, sa katapusang mga panahon, niining presidenteng kalibutan. Kung akong islutan, mga kaigsunan ang krimen, daghan kay krimen diri. When it turns to drugs, sa bilog kalibutan, many ginatawag mga kaigsunan case of drug addiction. It is very rampant sa mga presenteng panahon. Why? Mga kaigsunan, because this world is helpless. Minatag helpless, walay makatabang. But to tell you tonight, it is very important if you know the Lord, kung kabalo ka sa Diyos na ginasimba nimo o kinalataran nimo, di mo mabago ka, di mo makahatag kang pagpili maayo sa iyong kinabuhi. O kani pamatanon na kaigsunan, di ni mahadlok. Di sila mahadlok kung sinangatan nila, it's because they don't know anything. But if you know anything, okay, sayod ka, umaasa ka padulong after sa imong kamatayon, mahadlok ka. Mahadlok ka, at the same time, may choice, mahadlok ka or ma-excite ka. Young people, nabay church nila. Praise God. Gibulutan ni, bagisan ni mga kaigsunan. O diya mga kaigsunan na ay ginatawag gahong mga kaigsunan na gahong Pinoy. Aron makalusot siya kay gadali siya. Then nakalusot din siya og safe na. Tungod sa kaayaw sa Dios. And to tell you, tonight mga kaigsunan, you will be in danger. You will be in danger kung wag ka nasayod sa pulong sa Ginoo. In Hosea chapter 4 verse 6, diyan ang pulong sa Diyos, my people are destroyed for lack of knowledge. Gakapukan ang mga katauhan niining kalibutan tungod kulang o pagbalo. Para nila, mayon sila basta naalam kay Diyos. Para nila basta kailangan ko sa Diyos. Para nila mayon sila dayon, pariho na ta Diyos. For your information, promisers, there is a process of salvation. At doon ay proseso. Ang kaluwasan, dili ka kayo
profesional, estudyante, dato, pigado, paano ka naabot sa imong sitwasyon? Nibuto na ba nagkalit? O doon ay proseso? Sa mga profesional, wa ba kami sugod o kinder? Padulong college, o sa nabot ni mo imong profession? Hello? Sa mga willing na may imong professional, nga nung gihaguan ni mo imong pag-eskwela, because you know the process. In knowing the Lord, you cannot step directly in kay Diyos if you don't have the process. That's why daghan kay kumpiyansa, makaingon sila na kay Diyos, o niya kumplito sa bisyo, kumplito sa kailayan, daghan kay kumpiyansa, ngayon sila na kay Diyos, apan, ang kinabuhi, wala na isayra ng tubangan sa Diyos. Because they step directly unto unprocessed things. Amen. Praise God. That's why nakabukan ng mga katawan kulang sa ibalo. And to tell you tonight, there is a lot of process in serving the Lord. Praise God. Iskutan nato ang pulong sa Diyos. There's a choice in John 3:5, mga kaisunan, dinayo sa katao na leader sa church nga ginatawag si Nicodemo. Punuan siya nga pare dito ngay gayon sa Israel. But he don't know yet the process of salvation. He has a choice. Kung mapabilin siya na may ihibalo, or magpabilin siya nga magkakon. Namutana siya kan Jesus. Take note, si Jesus, ni Isko. Kailan mo Jesus, right? And the religion, we are Christian country. Don't be ayaw ginana nga waka kailas Kristo. Kaya gitawag na Christian, it's because we believe in Christ. Namutana ko nimo, what's my religion mo? May kadang Christian. We are a Christian country. Kung nito kang Kristo, Kristiyano ka. Now, si Nicodemo, praise God, namutana sa proseso, then Jesus gave him directly the plan of salvation. Iyon si Jesus Christ ni Nicodemo, verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Now, look at the scenario in this world. Tanaw ang scenario sa mga kalibutan ron. Dagat tiniwalay may nga rin, isa rin mong kamot. O tuoy lang si Kristo ni mo personal maluluwas-luwas na ka. And that is a very ignorant thing, mga kaisunan. That is the doctrine of the devil. I don't care who you are, but that doctrine is the devil. Because the devil also believes that there is one God, and he is also found trembling at the word of that one Lord. Ang yawa biyan ito o biyang may Diyos. Mito po siya ni Jesus. Pero pangutana na luwas ba ang yawa? Gibasa na ko ganina, kuyog ang yawa, itambog sa impierno. Because it is very written sa tanan nga moadto dito sa linaw na kalayo. Praise God, katong walay Diyos. Katong walay proseso. Katong walay ibalo sa pulong sa Ginoo. Nga na mo sakay mamasaka nga kanatawana, murang na siya buang. Nanugdas na yung mungos, pinublang arka. O niya, tigulang na siya. Wag yapoy na tapo na ulan. Sabi ninyo na ay choice ditong napita. Mupili ka kung musakay ka dito, kinabuhi. O mupili ka, nga di ka musakay dito, kamatayon. The same is true, mga kaisunan sa salvation. Nga di kahatag sa Diyos, alam ka na itong tanan. Make up your minds, mga kaisunan. Religion cannot save you, but the doctrine, hallelujah, nga di kahatag bilin sa Diyos, alam ka na mo.
ako mani hatag og pulong mga kaigsunan. Because God loves you so much. Palangga ka kayo niya. Imagine this mga kaigsunan. Hallelujah, wa ka na isayod sa imong pag-ari diri. Apan usa ka butang, ngayon mo nasayran, makahisgot ka na yun. Oy, naa di ay pagpili ang tao. Praise God. The same scenario in Sodoma and Gomorrah. Ang Sodoma and Gomorrah just like in this present times. Pariyo na rin senaryo mga kaigsunan ng Sodoma and Gomorrah. Mawtay nga si Brother G-Boy, salamat, ibagos siya sa Ginoo. Nabhimo mga kaigsunan, itugod sa Dios nga nabagos siya totally. Nga naman ang tao na pinagusto. Tungod mga kaigsunan, praise God. Hallelujah, wa kay sayod sa kamaturan. Pero kung naisayod ka sa kamaturan, mga kaigsunan, mahadlok ka sa pulong sa Dios. Kaya ang pulong sa Dios, ang pagsugod pagkahadlok sa Ginoo. Hallelujah, mamahimong kalam. Aron mga kaigsunan, mag-isgot siguro kung ano kahadlokan na ang Dios. Yang Dios gugmaman. Di man ang Dios gusto nga ako mamalaglag. That's why gani ipabati kasi ang pulong. Kaya di siya gani gusto nga ikaw ako mamawala. Pero lisod kay tuhan sa tao. Aron ba? Amen. Amen. Praise God. You have the choice to renew your life unto the Lord. Sodoma and Gomorrah, sugingon. Di mo to wali. Hantod nga bot ang time nga gidugdugan sila sa Ginoo. Pilay na luwas ang panimalay ni Lot. Ay ang asawa wa pa ginaluwas kay nilingi man nahimo galiging asin. Abi niya mag-igsunan, si Lot may choice mo pabilin sa Sodoma ug Gomorrah. Kay ginatawag diya sa Bible mag-igsunan, si Lot wa pay kanang bangon. Tungod nag-enjoy pa siya. Just like this word. Di gusto ang tao ma-renew. Di gusto ang tao mabago. But to tell you mga kaigsunan, ang Diyos nangitang pagbago sa tao. Ang Sodoma ug Gomorrah, was like diyan na mo bago. O siya natabo, gidugdugan sila. To tell you mga kaigsunan, pila ka kabuok na luwas. Ingon na pa ang realidad sa tao. Musugot ra ba ka nga pipila lang ang maluwas? Musugot ra ba ka nga imong anak ray maluwas? Musugot ra ba ka nga sila ray maluwas? Musugot ra ba ka nga kanang mga tawanan ray maluwas? Ako mga kaigsunan, hindi ko musugot. Muna naningkamot sa paghatag o pulong sa Ginoo. It's because dili basta-basta ang kapadulungan sa tao. There's two choices. Dili tulo ang choice sa tao after this life. Mayon sila ang reality sa tao. Sa niya matao siya. That is the beginning of life. No ma'am, no sir. The beginning of your life is when you are dead. And after that dead, hallelujah, you will be judged according to your work. Ang pinakauna nga senaryo nga imong masapwan kanang ditoy-od na ang imong tiil. That is the beginning of life. Yan naman, isgot ris Biblia, two choices. Heaven or hell. Ang tao, di gyud ganahan ng impyerno. Isang kamot sa gusto mo langit. Sa iba tulog, dutayar man. Sa ato pa, ginaduha-duhaan ninyo ang Diyos. Tinawad mga kaigsunan, seryoso nga pangutana. Kinsay gusto nga langit? Gusto nyo patanan mga kaigsunan. But you have a choice. Two choices. It's either heaven or hell. That's why gipapili ka sa Diyos ron, kaya ini kamatay sa tao, miski kinsang tapulano ang muhampo nimo. Wa na ikaluwasan. Ano mo ba? May
Because bisgo sila ampuan ang patay mga kaigsunan musaka sa langit, no? It is unfair. Nagbuhat siya daghang sala, wa siya prosesos kaluwasan. Unya ampuan na siya malangit siya. Ini kamatay niya. That is, mga kaigsunan, a very saddest things na akong nabatian. Pag nalang ka sa impirno, mga kaigsunan, that is your choice. Pinaghirapan mo yan. Kung nasa impirno ka, mag-happy ka dyan. Magsaya ka dyan. Kasi, nung nabubuhay ka pa, kumpletos regalo sa pamumuhay mo na hindi naayon sa kalooban ng Panginoon. That's why, hallelujah, renew your strength unto the Lord. Kailangan mong umaksyon. Kailangan mong pumili. It's either heaven or hell. Gusto kang malangit, kaya nga naman, naibawa na itong sitwasyon sa impyerno. Kaya gusto man ta malangit, meaning gusto po tag proseso sa kaluwasan. Church, muraginay naman, tingog na ito. Praise God! Hinanglan natay pong kagod. Yung senaryo sa mga kagabiyon, pinagis yung pagdaig. Praise God! Ano mamulang mga kaspagdayaw, kagahumani. Come on! Praise God! Heaven or hell, if you want to go to heaven, basahan natin ang pulong sa Diyos kung gusto ka mo palangit. Praise God! In Mark 16:16, niyon ang pulong sa Diyos pag hinulsol ang matagusa kaninyo, tuo ang mutuo, magpabautismo, mamaluwas, apanandili, pagahukman sa silot. Na ang langit, pito kaluwasan. Do you get my point, mga kaigsunan? Ipasabog na mong pag-ayaw for the sake yung malangit mo. It is not, I'm not talking about religion. I'm talking about the truth. Tistingin ka-apri niyo mga Bible. Mark 16:16, ang muto, pagpabautismo, mamaluwas, apanandili, pagahukman sa silot. Now, akong ingon na kaigsunan, hallelujah, na atay choice. It's either mutuhot, umabautismuhan, or mutuhot, dili ka mutuhot, arulukman ta sa silot. Wajig gustong silot? Amen. Praise God. Ang silot na itong lake of fire. Akong ingon ganina. And then, mga kaigsunan, praise God. Iyon si Pedro, ano unang papa sa Roma, masawa na ito yan gisulat. In Acts 2:38, hatag ko ninyo. Iyon si Pedro, repent and be baptized, every one of you, in the name of the Lord Jesus Christ, for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Ako pangutana, na-experiensyahan kanina. Si Pedro miwali, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of your sin. Now, what is sin? Ang sala, mudangan, kamatayon. Hallelujah, praise God. Iyon ang Roma 6:23, mga kaigsunan. Kitang tanan nakasala. Praise God. Pusa ang sala, mudangan ang kamatayon. Apan, naiapan, mga kaigsunan, ang gasa, yung ihatag sa Diyos. Mao ang tinabuhing walay katapusan niya ka Kristo. Now, kung walay bautismo sa pangalan Ginoong si Kristo, dili mapasaylo ang sala sa tao. At hanggang gaya mga kaigsunan, that is very clear. Now, mingon mo na ako, mga kaigsunan, pastor, praise God, kanahin niwali ang bautismo di makaluwas. Atong iskutan ang pulong sa Diyos ng bautismo makaluwas. In 1 Peter 3:21, iyon ang pulong sa Diyos. Aking gulang ini, ang bautismo makaroon
ang pulong sa Diyos? Because He loves you. He loves you so much. Palangga ka kayo sa Ginoo. I don't care who you are right now. Sabi ninyo, kung di ka pauna, pulong sa Ginoo, magkaigsunan. Now, church, mga katawhan, karang kagabi na, sumugin ko po na akong mensahe. Do you want life? I don't care who you are. Madato man ka, mapigado man ka, mailado man ka, mapigado man ka, kung sa may estado ni mo, sa mga kagabihon, ani nga presente nga adlaw. Dili nga kadalanin mo at tumangin sa Diyos. You have the power to choose right now. Mga higala, mga pinalangga, mga hinigugma, dili pagsakit akong gihatag kaninyo karon nga kagabion. Kundi gikahatag nako kaninyo karon ang may kagahom mo badbad sa talikala sa inyong kinabuhi. Tingali makauna-una ka natak-ana ka sa imong kinabuhi. Tingali hopeless ka sa imong kinabuhi. Tingali muragwa ka kitagad sa imong mga ginikanan. Tingali wa kay amigo kamiga. Tingali wala kami ini nga presente nga sitwasyon sa imong itindugan. To tell you tonight, God wants you to have a choice. Mapiliyon ka sa Diyos. Igsoon makigrelasyon sa nimo. O tugutan nimo siya mo bago si mong kinabuhi. Nanuntok ang Diyos mong kasing-kasing. I do believe right now. Naikitandog sa gahom sa Diyos. I do believe right now na nagpitig si mong kasing-kasing. Nga di mo masaktan mo, di mo nabatsagan sa una. Nakaroon lang di mo nabatsagan. Sa mga SK nato, mga kagawad o chairman, you're the leader. You're the youth leader of Escalante. Barangay Balintawak. But God wants you to have choice. And to all the people right here that are listening and to the word of the Lord, choose life rather than death. Ingon pa pulong sa Diyos, balikon ang basa ng Revelation. Ingon ang Revelation, mga kaigsunan, chapter 20, verse 12 to 15. Tanan tahok man sa Ginoo. Even you're small, even you are great, even you are mighty, even you are popular, even you are superstar, even you are rich, even you are poor, you will be judged in that day. That day will come suddenly. Nakalibutan tulawon o wala kay kapadulgan o kapadulgan nimo wala ang paghukom. The book of life will open. Do you know what book of life means? This one. Tungod ka ba magkagabasa ni? Do you know that if your name is not written there during Judgment Day, there will be no hope. There will be no peace. There will be no joy. Wala na'y kalipay sa impyerno. Wala na'y kalipay dito. Wala na'y panag-awitan dito sa Diyos. Wala na'y mga musicians dito. Wala na'y manugsimba dito sa Ginoo. Make up your choice, church. Dito sa impyerno, puno dito sa regrets, mga pagbasol, naunta naman dito. Ang first thing is try to extend your hand unto the heaven. Surrender.
surrender. And when you feel na doon ay kaong iminaog ng mga presence, ng mga kurente sa babaw, ayaw pugi mo kagalingan. Isingit ang pagdaya, praise the Lord. I worship you, Jesus. I-extend ni Martinong, ukimaya ang iyang pangalan. Surrender. Repent. Paginulsos mo sala. Palagya kas Ginoo, Francis. Come on. Come on. Palagya mo kayo sa Ginoo. Di siya kabatas. Gawato ka. Dito sa walay paglahok ng senaryo. Ang gusto sa Diyos. Luwason ka nun. Come on. Saved by mercy, found in your grace, totally surrendered to your embrace, and there's nothing more than you. See your perfection, I'm lost in your peace, your faithfulness sings over me, and your love is the